Hello everyone at welcome sa isang napaka-espesyal na bonus episode natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na pundasyon ng lahat ng financial success, ang tamang pag-iisip sa pera. Sabi nga sa Aklat ng Kawikaan, chapter 23, verse 7, kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, siya nga iyon. Napakalalim ng kahulugan nito, di ba? Isipin mo, yung buong buhay natin, yung mga desisyon natin, yung mga resulta na nakukuha natin, lahat yan nagsisimula sa isang maliit na butil ng isipan. Ang mindset mo, yan ang blueprint ng iyong buhay. Parang sa pagtatayo ng bahay, kung ano yung nasa plano, yun ang magiging itsura ng istruktura. Kung ang blueprint mo ay puno ng takot, pag-aalinlangan at paniniwalang hindi ko kaya, anong klaseng buhay sa tingin mo ang mabubuo mo? Malamang, isang buhay na laging kapos, laging may kulang at laging may problema. Ito yung tinatawag na scarcity mindset o pag-iisip na nakasentro sa kakulangan. Kapag laging kakulangan ang nasa isip mo, kakulangan din ang darating sa'yo. Pansinin mo kapag ang focus mo ay, wala akong pera, ang mahal naman yan, or hindi para sa akin yan, para kang nagsasara ng pinto sa mga oportunidad. Hindi mo makikita yung mga paraan para kumita, hindi mo mapapansin yung mga potential na investment kasi ang utak mo ay nakaprogram na sa wala. Nagiging totoo ang kasabihang, you get what you focus on. Kung sa problema ka nakafocus, mas maraming problema ang makikita mo. Kung sa kakulangan ka nakafocus, mas mararamdaman mo ang kakulangan. Pero paano kung baliktarin natin? Paano kung simulan nating baguhin ang ating blueprint? Paano kung palitan natin yung scarcity mindset ng abundance mindset o pag-iisip na nakasentro sa kasaganaan? Dito pumapasok ang kapangyarihan ng affirmations o positibong deklarasyon. Subukan mong sabihin ito sa sarili mo araw-araw nang may buong paniniwala, ang isip kong positibo ay magnet ng kasaganaan. Ulitin natin, ang isip kong positibo ay magnet ng kasaganaan. Sa una, baka isipin mo, ano to, parang niloloko ko lang sarili ko? Pero hindi. Ang ginagawa mo ay nire-reprogram mo ang subconscious mind mo. Tinuturuan mo ang utak mo na maghanap ng mga patunay na totoo nga ang sinasabi mo. Kapag sinimulan mong paniwalaan na ikaw ay isang magnet para sa kasaganaan, bigla kang magiging mas bukas. Magiging mas matalas ang mga mata mo sa mga oportunidad na dati ay hindi mo pinapansin. Yung isang simpleng pag-uusap, baka makita mo bilang isang networking opportunity. Yung isang problema, baka makita mo bilang isang business idea. Nagbabago ang perspective mo mula sa wala akong pera, patungo sa paano ako magkakaroon ng pera para diyan. Ang pagbabago ng mindset ay hindi parang magic na isang gabi lang, mayaman ka na. Ito ay isang proseso. Isang araw-araw na pagsasanay. Tulad ng pag-eehersisyo para palakasin ang katawan, kailangan mo ring i-ehersisyo ang iyong isipan para palakasin ang iyong financial muscles. Magsimula ka sa pagiging grateful o mapagpasalamat. Sa halip na isipin ang wala ka, isipin mo ang mga bagay na mayroon ka. Isang bubong sa taas ng iyong ulo, pagkain sa mesa, mga mahal sa buhay. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto sa mas maraming biyaya. Pagkatapos, mag-aral ka. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang alam mo ngayon. Magbasa ng mga libro tungkol sa pera at personal finance. Manood ng mga video tulad nito. Makinig sa mga podcast. Kapag mas marami kang alam, mas lumalakas ang iyong kumpiyansa at mas nawawala ang takot mo sa pera. Imbes na katakutan, nakikita mo ito bilang isang tool, isang kasangkapan na pwede mong gamitin para maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan, ang perang hawak mo ay resulta lang ng mga value at paniniwala na nasa loob mo. Kung gusto mong baguhin ang financial situation mo, unahin mong baguhin ang nasa isip mo. Magsimula ka ngayon. Sabihin mo ulit ng may pananalig, ang isip kong positibo ay magnet ng kasaganaan. Paniwalaan mo yan, isabuhay mo yan, at panoorin mo kung paano unti-unting magbabago ang takbo ng buhay mo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral sa ating bonus episode ngayon.
Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe na rin sa ating channel Liwanag at Pag-asa TV para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating episodes. Hanggang sa muli!